po sa lahat ng ating nanonood, nakikinig sa inyong programa. Okay. Magandang umaga po. Good morning po. Ano po ang mga paghahanda po ng Bureau of Immigration nito pong baka exodus na ito o kaya ang dami hong aalis ng bansa, no? Simula this week or next week, Lunes, so po, para po sa undas. Ano pong mga ginagawa pong sistema ng immigration para mapabilis po ang proseso ng kanila pong pag-alis? Opo, tama po kayo. Ngayon talaga ay magiging peak season na. Alam po natin, hindi lang to arrival, pati departure kasi marami tayong kababayan. Tama, opo. Nagtra-travel na rin, no? Sir, nagkaroon na tayo ng direktiba, the usual what we do pagdating po ng ganitong peak season. We do not allow yung mga leave ng ating mga tauhan sa ating mga paliparan. Sila mga frontliners, we ensure na ang ating manpower ay talagang kumpleto. Isa po yan sa ginagawa natin. At the same time, magkakaroon po tayo ng mga personnel na may assign from other offices, mapupunta sa ating airport, magre-render sila ng service to ensure na tuloy-tuloy po yung pagproproseso. Inaayos din po natin, coordination natin with NNIC, lalo na sa Manila, no? Regarding sa plano nilang magkaroon ng e-gates, and that is one thing na tinitingnan po natin. Marami pa tayong ginagawa. Ini-ensure natin na ang ating maintenance ng ating mga IT sa ating mga system ay tuloy-tuloy para walang mangyaring mga disruptions or system down. Yan po ang tinitingnan ng ating Bureau of Immigration. In fact, last week ang ating commissioner ay pumunta sa NAIA Terminal 3, Terminal 1 to ensure na ang ating system ay up and going, operational at to ensure na walang mangyayaring mga disruption during the time na peak season na ng ating mga pasahero. Opo. Ito naman, ano naman ang mga bagong paraan na ginagawa ho ng Immigration Bureau na tututukan ito pong kampanya natin against human trafficking? Opo, nakikita po natin yung mayroon pa rin mga nangyayaring mga trafficking cases. Kung nakikita natin, ang ating secondary inspection, yung IPROBs po natin, sila po ay may directive po from the commissioner to ensure na magkakaroon ng thorough verification, yung strict departure policy, ma-implement po ito dahil nakikita natin tuloy-tuloy po rin yung na-i-intercept nating mga kababayan na sila ay nare-recruit through social media, hindi dumaraan po sa tamang regulating body ng ating gobyerno. Yan po ang mga ginagawa natin. At the same time din po, nagkakaroon tayo sa backroom natin, sa ating advanced passenger information, chine-check natin yung pre-profile natin, even the travel history ng taong ito na posible maging biktima ng human trafficking. Opo, yan pong isa sa mga isyong ni-raise yata doon po sa Geneva, sa Switzerland, at naroroon sina Senador Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, and Senator Amy Marcos. And they even called on Cambodian authorities na agad-agad higpitan ang kanilang border security. Noting that human traffickers usually ginagamit itong mga routes na ito, Sir Melvin, from the Philippines to Cambodia para exploit ang mga Filipino workers sa mga scam hubs. Yes, tama po kayo. Kung titingnan po, even they're using mga legitimate way, no? Isa dito nakita natin just recently may dumating na repatriated na kung saan sila ay binigyan ng dokumento na sila ay OFW sa Brunei. Pero only to find out ang naging final destination nila ay sa Laos. Yeah. Ibig sabihin po talagang even yung mga legitimate accredited na mga agency na kinikilala ng PUA at DMW, ginagamit na ng mga trafficker na ito. Kaya nakakabahala dahil kung ikaw ay aalis na mayroon kang tamang dokumento, wala kaming basihan para hindi ka i-allow. Pero ang problema lang, upon arrival supposedly sa country na supposedly doon sila magtatrabaho, ay hindi pala dinadala pa sa isang lugar na doon sila nabibiktima ng trafficking, at yun na nga ang nangyari doon sa Laos. Kaya very strong po yung coordination natin with DMW, with Department of Justice, through the IACAT para masawata po natin ang mga ganitong pangyayari. Tama ho yan, no? At edukasyon na lang sa ating mga kababayan na naluloko ho dyan sa mga peking balita, sa human trafficking sa social media. O, ingat ho tayo.
at sana'y higpitan pa ng Immigration Bureau ang pagbabantay po ng mga Pilipinong aalis ng bansa usually dito po sa would-be victims ng Filipino trafficking. Dito po meron na pabalik na sa Laos para paiwasan po mga kababayan natin na mabiktima ng human trafficking. Ngayon naman, napakalaga din i-update ito pong 85 years old nating immigration law. Crucial ito para i-safeguard talaga ang borders ng Pilipinas. Tama ho ba, Sir Melvin? At kumusta na? Ano po tugon ng immigration dito? Opo, tayo nagpapasalamat din sa ating butihing Pangulo ng ating bansa, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil isinama po ito sa mga priority bills ng ating legislatibo para magkaroon tayo ng makabago at akmang immigration law na tatalima sa pangangailangan ngayong panahon. Alam po ninyo, itong batas natin na Philippine Immigration Act of 1940, ito po ay isinulat ayon sa pangangailangan ng panahon. At even the mode of transport pa noon ay barko, hindi pa eroplano. Kaya nararapat na lamang na magkaroon tayo ng bagong immigration law at tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga congressmen, mga senador na mag-sponsor po dito. At of course, sa ating lahat ng mga kababayan, suportahan po ninyo, mag-appeal po tayo sa ating mga representatives na tulungan po ang Bureau of Immigration na magkaroon ng panibagong batas para naman ito ay nakakatalima sa pangangailangan ng panahon ngayon. Maraming salamat po, Sir Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Good morning. Good morning po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good morning. Thank you.